Maaaring magulat ka sa aking sasabihin, ngunit ang dahilan kung bakit wala ka pa ring sapat na salapi ay hindi dahil sa ekonomiya, sa iyong amo, sa pamahalaan, o sa iyong pinag-aralan. Sa katotohanan, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nagtatago, tahimik na kumikilos araw-araw nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na halos walang nakakaintindi, ngunit ito ang nagkokontrol sa iyong buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba yung pakiramdam na patuloy kang nagtatrabaho, ngunit walang natitira sa iyong pitaka sa katapusan ng buwan? O iyong takot na pumipigil sa iyo tuwing naiisip mong mamuhunan, magpalit ng trabaho, o magsimula ng isang negosyo? At ang pinakamasama, iyong boses sa loob na nagsasabi, hindi ito para sa iyo, hindi ka magkakaroon ng tunay na salapi. Alam ko ang boses na yon, sumigaw iyan sa akin sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng kawalan ng salapi sa pamamagitan ng pagtingin sa maling lugar. Naniniwala sila na ang may sala ay ang mababang sahod, ang hindi makatarungang pamahalaan, ang kawalan ng oportunidad, at ang ilan ay iniisip pa na ipinanganak sila na may isang uri ng sumpa sa pananalapi. Ngunit ang totoo ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palagi itong nasa loob. Palagi itong usapin ng paradigma. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa bitag na yon. Sinubukan ko ang lahat, naghanap ako ng 2 o 3 trabaho, tinanggap ko ang mga overtime, isinakripisyo ko ang aking sarili sa pagtatrabaho sa mga Sabado at Linggo, mga pista opisyal, sa pag-aakalang sa wakas ay darating na ang salapi. Ngunit gaano man ako magsikap, palaging pareho ang resulta. Patuloy na dumarami ang mga bayarin, hindi kailanman sapat ang salapi, at lumalala lamang ang pagkabigo. Doon ko nagsimulang mapansin ang isang bagay, hanggat patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta nang hindi binabago ang sanhi, walang tunay na magbabago. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking paradigma. Iyong hindi nakikitang mental na programa na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang huwaran sa pananalapi ng kakulangan. Isang uri ng autopilot na nagpapasya para sa akin kung gaano ako kalaki ang maaaring kitain, gastusin, at kahit na kung gaano ako dapat mag-impok. Mas karaniwan ito kaysa sa iyong inaakala. Ilang beses mo na bang nasabi ang mga parirala tulad ng, hindi namumunga ng salapi ang puno, kailangan mong maghirap upang kumita ng salapi, o, ang mayayaman ay yumayaman lamang dahil sinasamantala nila ang iba? Ang mga pariralang iyon ay mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit ang mga ito ay tulad ng binhi ng kakulangan na nakatanim sa loob ng ating isipan. At ang pinakamasama sa lahat, kahit nabigyan ka ng buhay ng isang pagkakataon na kumita ng higit, kung hindi magbago ang iyong paradigma sa pananalapi, sinasabotahe mo ang lahat. Tumanggap ka ng pagtaas ng sahod, at biglang lumitaw ang mga bagong gastos. Tumanggap ka ng hindi inaasahang salapi, at agad na lumitaw ang isang problema sa sasakyan, isang emergency bill, isang utang na hindi mo na matandaan. Hindi ito pagkakataon, ito ay mental na programa. May isang panahon, bago ko simulan ituro ang tungkol dito, nagtatrabaho ako bilang isang bombero sa Toronto. Mayroon akong isang nakapirming sahod na walang malaking pag-asa sa paglago. At kahit na gayon, nakita ko ang mga katrabaho na kumikita ng katulad ko, nakapag-impok, namumuhunan, habang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang paradigma. Naniniwala sila na karapat-dapat silang umunlad, hindi ako. Iyon ang isa sa mga pinakamahirap na realisasyon na mayroon ako sa buhay. Tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwentong ikinuwento ko sa aking sarili tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa walang swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Sinasabotahin ng aking subconscious ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kasaganaan. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin yon. Siguro nakikinig ka sa akin ngayon at iniisip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang aking sitwasyon, mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Ngunit naintindihan ko. Naroon na ako. Alam ko kung gaano kabigat ang paggising sa madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng bill ng kuryente o pagbili ng pagkain. Ngunit alam ko rin na mayroong isang paraan. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tumigil sa pagtingin sa labas at simulang tumingin sa loob. Obserbahan ang iyong mga otomatikong pag-iisip tungkol sa salapi.
Itala ang mga paniniwala na dala mo mula pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ang ideyang ito na hindi ako karapat-dapat magkaroon ng salapi? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Lahat tayo ay karapat-dapat. Mayroong mga pag-aaral sa behavioral psychology na nagpapakita na ang mga batang nailantad sa mga negatibong parirala tungkol sa salapi sa mga unang taon ng buhay ay may mas mataas na posibilidad na harapin ang mga paghihirap sa pananalapi sa pagtanda, para bang ang utak ay nakaprograma upang palaging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang makalaya mula dito ay sa pamamagitan ng reprogramasyon. Walang ibang paraan. Kung patuloy kang susubukang magtrabaho ng higit pa, magsikap ng higit pa, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot sa parehong bilog. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumipat ako mula sa isang trabaho papunta sa isa pa, sa pag-aakalang ang problema ay ang sahod, at hindi naman pala. Sa tuwing tumataas ang salapi, tumataas din ang problema. Para bang mayroong isang hindi nakikitang kisam sa aking ulo, at sa tuwing susubukan kong lampasan ito, may nangyayari upang hilahin ako pabalik. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay kilalanin, ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ay ang paradigma. Ang ikalawang hakbang ay magpasya, handa ka bang magbago? Handa ka bang tanungin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa salapi? Dahil nagsisimula lamang ang pagbabago kapag ang desisyon ay tunay na ginawa. At bago mo isipin na ito ay murang motivational na usapan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ay ang nagligtas sa akin mula sa pagkabangkarote, mga utang, kahirapan, at naglagay sa akin sa isang landas ng kasaganaan na tumatagal hanggang ngayon. At maaari itong gawin ang parehong para sa iyo kung papayagan mo. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin upang kumita ng higit na salapi, hindi mo lang ito ginagawa? Bakit ka nag-aalangan na tanggapin ang alok na trabaho na mas mahusay? Bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyekto na maaaring magpabago sa iyong buhay? O ang pinakamasama, bakit mo, sa tuwing tumatanggap ka ng dagdag na salapi, gumawa ng paraan upang gastusin ang lahat na para bang susunugin ng salapi ang iyong bulsa? Hindi ito kakulangan ng katalinuhan, ni kakayahan, lalong hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, ngunit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subconscious na may kaugnayan sa salapi. Inabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga huwaran na nagpapanatili sa akin na broke. Kapag kumikita ako ng kaunti pa, nakakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na para bang hindi ito para sa akin. Para bang mayroong isang emosyonal na kandado na pumipilit sa akin na bumalik sa parehong antas tulad ng dati. At alam mo ba ang pinakakuryoso? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psychologist na financial thermostat. Isang konsepto na napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, tulad ng thermostat ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang huwaran na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit pa kaysa sa huwaran na iyon, ang iyong subconscious ay lilikha ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses mo na bang nakita ang isang tao na nanalo sa loterya at, pagkatapos ng ilang taon, mas masahol pa ang kalagayan kaysa dati? Nangyari iyon kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng 10 milyong piso sa loterya, at sa loob ng wala pang 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, impulsive na pagbili, ganap na iresponsableng mga desisyon sa pananalapi, dahil ang kanyang paradigma, ang mental na thermostat, ay nakaprograma para sa kahirapan. At pakinggan mo, dumaan din ako dito, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga panayam at dumating ang aking mga unang mas malalaking tseke, hindi ko mapigilan ang salapi. Nakakahanap ako ng dahilan upang gastusin ang lahat. May isang beses na nakatanggap ako ng isang bayad na sa panahong iyon ay tila napakalaki sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang gamit na kotse na hindi ko kailangan, para lamang guminhawa sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa parehong pagkabalisa tulad ng dati. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious, "Hoy Bob, bumalik sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit." At marahil ay dumaranas ka rin ito.
Maaaring sa tuwing may lumitaw na oportunidad na kumita ng higit pa, nagsisimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, pagkabalisa, isang pakiramdam na magkakamali, at sinasabotahe mo ang lahat. Ang pagharang na ito ay emosyonal. Nakaangkla ito sa mga karanasan na mayroon ka sa salapi mula pagkabata. Marahil ay lumaki ka na naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bil o nakarinig ng mga parirala tulad ng marumi ang salapi, ang mayayamang tao ay hindi mabuti, kung nais mo ang salapi, kailangan mong maghirap ng labis. Ang bawat isa sa mga pariralang iyon ay tulad ng isang ladrilo na nagtatayo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyo na sumulong. At narito ang isang kawili-wiling datos na pagpasyahan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na sa edad na 7 taon. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong makitungo sa salapi gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang 7 taong gulang na bata. Sa makatuwid, walang silbi na magbasa lamang ng mga libro sa pananalapi, manood ng mga motivational na video, o gumawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, maaaring lumitaw ang salapi, ngunit dumadaloy ito sa iyong mga kamay tulad ng buhangin. Kaya pakinggan mo ako, ang unang hakbang ay magkaroon ng kamalayan sa mga emosyong iyon. Sa tuwing isipin mo ang salapi at makaramdam ng takot, pagkabalisa, o kahit nagalit, huminto, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ito? Ito ba talaga ang totoo? O ito ba ay isang refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan? Nagpalipas ako ng maraming taon na sinasabotahe ang aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pahayag na inuulit sa aking sarili araw-araw na ang salapi ay dumadaloy sa akin ng madali, nakarapat-dapat ako sa kasaganaan, at kaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. At hindi ito madali sa simula, lumaban ang aking subconscious, ngunit sa pag-ulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyon mismo ang kailangan mong simulang gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ng takot, patuloy na tataka sa iyo ang salapi. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang reprogram ang aking paradigma. Gaano man ako magsikap, hanggat hindi ko binabago ang larawan na mayroon ako sa aking sarili na may kaugnayan sa salapi, patuloy na pareho ang lahat. Sa makatuwid, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa kurso ng aking kwento, ang kapangyarihan ng may kamalayan na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong mental na programa. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay lubos na baon sa mga utang, walang pag-asa, at may isang pagpapahalaga sa sarili na nasa sahig. Sa sandaling iyon ko natutunan ang isang simpleng konsepto, ngunit lubhang makapangyarihan, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isipan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi ko ang pag-uulit, hindi ito isang bagay na pasibo, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, na may pakiramdam, na may layunin, na para bang ang bawat salita ay may kapangyarihan na baguhin ang aking katotohanan, dahil sa katotohanan, mayroon nga. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng 100 beses ang parehong positibong pahayag, palagi sa kasalukuyan, palagi na parabang ang lahat ay isang ganap na katotohanan. Ang una kong pinili ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na ang salapi ay dumadaloy sa akin sa lalong lumalaking halaga, mula sa maraming mapagkukunan, sa isang tuloy-tuloy na paraan. 100 beses sa isang araw. Araw-araw. Walang pagkabigo. Walang mga dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga unang araw? Sumigaw ang aking isipan na ito ay katawa-tawa. Narinig ko ang isang boses sa loob na nagsasabi, "Bob, sinasayang mo ang iyong oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tingnan mo ang mga hindi nabayarang bill sa iyong mesa." Ngunit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programa. At iyon mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pahayag na kumakatawan sa kung ano ang gusto mo talagang maranasan. Isulat palagi sa kasalukuyan na para bang nangyayari na ito. At ulitin at ulitin hanggang sa simulang tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideya bilang totoo.
Maaaring isipin mo, ngunit Bob, pagsusulat lamang ito ng mga parirala, paano nito mababago ang aking katotohanan? At sinasagot kita ng isang datos na hindi alam ng marami. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na kailangan ng utak ng tao ng hindi bababa sa 66 na araw ng pare-parehong pag-uulit upang lumikha ng isang bagong neural na koneksyon na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang ugali. Ito ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din mga taong hindi kayang mag-impok ng kahit isang sentimo, na namumuhay sa isang overdrawn na credit card, at pagkatapos nilang ilapat ang teknik na ito ng seryoso, nagsimulang makaakit ng mga bagong oportunidad, magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, baguhin ang kanilang sariling pag-ugali na may kaugnayan sa salapi. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado. Siya ay may utang, may maruming pangalan, walang pag-asa. Nagsimula siyang isulat ang parehong pahayag na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tumawag siya sa akin na nagsasabi na para bang lumalala ang lahat. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy na magtiwala sa proseso. Pagkalipas ng 2 buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-ayos ng mga utang, at nagsimulang mag-impok sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi ito pagkakataon, ito ay mental na reprogramasyon na gumagana. Ngayon, hayaan mong magtanong ako ng isang direktang tanong sa iyo. Ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maipagpapaliban na pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pahayag tungkol sa salapi at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses. Walang mga dahilan. Walang paglaktaw ng mga araw. Walang paggawa nito sa kalahati. Kung gagawin mo yon, na may emosyon, na may focus, na may layunin, ginagaranti ako sa iyo na malapit mo nang mapansin ang mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, napakalaking pagbabago. Dahil palaging tumutugon ang buhay sa kung ano ang nakaukit ng mas matindi sa iyong subconscious. Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang lugar ng buhay, o kung ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkita ng kaunti pang salapi. Kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo panatigil upang isipin, gumagana ang proseso ng pagbabago ng paradigma para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, iyong kalusugan, iyong mga relasyon, o iyong karera, pareho ang paraan. Ang nagbabago lamang ay ang panghuling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan ito? Ito ay nang magpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring mukhang isang maliit na bagay, ngunit sa katotohanan, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, aking mga pangako, aking mga pagpupulong, at dahil dito, aking mga kita. Palagi kong itinatakda ang alarm clock, at, nang hindi nag-isip ng 2 beses, pinipindot ko ang snooze button. Umuulit ito araw-araw. At, gaano man ako nalalaman ang kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng mas produktibong araw, ganap na nangingibabaw sa akin ang lumang ugali. Doon ko inilapat ang parehong teknik na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong pahayag, sa kasalukuyang panahon, na para bang iyon na ang aking katotohanan. Ang parirala na isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling ako ay gumising, bumabangon ako agad sa kama at sinisimulan ang aking araw ng may enerhiya. Sa mga unang araw, kinukutya ako ng aking intelekto. Iniisip ko, Bob, ang tanga mo, mahigit ka ng 40 taong gulang at narito ka na nagsusulat ng parirala ng isang bata. Ngunit nagpatuloy ako. Nagpumilit ako. Tinapos ko ito. At ang resulta? Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumang ugali na pindutin ang snooze button. Ito ay otomatiko. Dinidilat ko ang aking mga mata at bumabangon. Walang negosasyon. Walang panloob na pag-uusap. Ang malaking aral sa likod nito ay ang paradigma,
Ano man ito, umiiral lamang dahil pinakain ito sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya na may higit na intensidad at pagkakapare-pareho. At iyan ay totoo para sa iyo din kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa pagbebenta, upang makipag-ayos ng isang pagtaas ng sahod. Upang simulan ang isang proyekto na patuloy mong ipinagpapaliban, ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang, lipas na paradigma na kumokontrol sa iyo. At maaaring nagtataka ka, ngunit Bob, bakit ako nakakaramdam ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, kinasusuklaman ng iyong subconscious ang mga pagbabago. Ito ay idinisenyo upang panatilihin ka sa isang lugar ng kaginhawahan, kahit na ang lugar na iyon ay isang lugar ng kakulangan, takot at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng neuroscience sa pag-ugali na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago sa parehong antas ng stress na haharapin nito sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagdududa, kahit na tachycardia kapag iniisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang sikreto, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, na may emosyon, na may kalinawan, na may pagkakapare-pareho, muling bubuo ng iyong utak ang iyong huwaran ng pag-uugali. Hindi ito mahika. Ito ay biology. At alam ko na maaaring umaasa ka sa isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na instant, na parabang ito ay isang pagwagayway ng one. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon na naipon ng may pagkakapare-pareho. Kaya ngayon tinatanong ko sa iyo, ilang beses pa bang hahayaan mong kontrolin ka ng lumang paradigma? Ilang taon pa ng buhay ang ibibigay mo sa program na ito na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang landas. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong ayusin sa iyong isipan. Isulat, damhin, ulitin, hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lumang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. At upang tapusin lamang, sinasabi nila na ang sinumang gumawa ng desisyon na baguhin ang isang paradigma ngayon ay karaniwang tumitingin sa likod pagkalipas ng ilang buwan at nagtatanong sa sarili, bakit hindi ko sinimulan ito dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pang salapi na gusto mo ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob mo at may pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na program na ito, ang mga resulta ay patuloy na magiging pareho, gaano ka man lumaban, magsikap, o subukan ang mga bagong estratehiya. Ngayon na alam mo ito, malinaw na mayroon kang kapangyarihan na kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na mukhang simple, ngunit may napakalaking epekto sa pamatagalan. At kung gusto mong patuloy na umakyat sa isa pang hakbang sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay nasa screen. Handa kang dalhin pa. Maraming salamat sa pagiging narito kasama ko ngayon, at naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.